Ang kapatid niyo po ay si Mary Rose Cortez. Opo. At siya po ay nagtatrabaho ngayon sa KTV, sa bar. Opo, Sa sir. isang bar. Saang lugar po ito? Sa Cagayan Valley po, sa may Apari, sa Minanga. 18 years old na po siya, so nasa tamang edad na siya. Pero gusto niyo pong paalisin na siya doon. Opo, 18 years old na po siya. Pero siya po yung nag-contact sa amin na kunin siya doon kasi nga daw po minamaltrato siya. Oh, okay. Sino po nagmamaltrato sa kanya? Yung amo niya daw po, hindi daw po sila pinapakain kapag hindi siya mailabas. Pasara natin kung ganun. Baka mamaya wala pa itong ano. Kadalasan kasi sa mga restaurant sa probinsya, ang license nila bilang isang restaurant lamang. However, kinukonvert niya sa KTV. Bawal yon. Habang pinaprocess yung reklamo niyo, tumawag na kami sa PNP. Na-rescue na raw po yung kapatid niyo. Sige. Mary Rose, anong oras ka ni-rescue ng mga pulis? Alas 10. Okay, yun. Kasi maaga sila dumating dito. Agad-agad tinawag natin sa PNP doon. May mensahe po kay Nay sa anak niyo. Ayan na po, na-rescue na po. Ang akin lang, sir, gusto ko lang makauwi yung anak ko. Kasi hinahampas daw nila ng sinila sa mukha. Uy. Tapos ginapagutuman daw nila, hindi makalabas sa bahay. Hindi ko ginagawa sa anak ko yun kahit mahirap lang kami. Totoo bang sinasaktan ka doon? Nabatong daw yung marubi nung nag-Yossi po ako may kataas mo na hindi ko mga po alam na pwede ba nag-Yossi. Pero gabi po ako nag-Yossi nun yung kaumagahan sila Ira po yung nag-Yossi. Parang ako lang po yung nasibli kasi ako yung sinuro ng nasa ilalim kaya nabato niya ako ng sinelas na samahan po ako sa mukha. Ruby Ringor, owner ng Triple J Video Bar. Good afternoon, sir. Yes, sir. Una sa lahat, gusto ko malaman kung meron ho ba kayong lisensya, permit to operate. Yes po, sir. Ang permit nyo ba bilang isang KTV bar Yes po, sir. na kayo po ay allowed mag-hire ng mga GRO? Yes po, sir. Okay. Now, pangalawa, bakit nyo sinasaktan? Hindi ko po siya sinaktan, sir. Nung pumunta po kami nag-excursion nung simana, sir, pagpasok ko po dun sa kwarto, amoy sigarilyo po. Sabi po ng hotel na bawal magsigarilyo kasi po yung hotel po sa taas is parang lipa lang po. Pag naano ng sigarilyo po, parang masusunog. Sinabi po sa amin, doon sa floor manager ko na bawal magsigarilyo. Pagpasok ko po at tatawagin namin silang kumain, amoy sigarilyo po. Pinagalitan ko po siya. Hindi ko naman po intensyon na bigla po sa kanya na tumama po yung Tsinelas. tsinelas. Sige, granting totoo yung sinasabi mo, Hindi nagsisigarilyo na bawal. Bakit kailangan mo hagisan ng tsinelas? Hindi po siya ninagisan ko po. Ayun yung po ngayon sinabi niya, sa kanya lang po naitama yung tsinelas. Regardless, kahit na hindi siya ang intensyon yung hagisan ng tsinelas, pero at least naghagis ka ng tsinelas para tamaan kung sino man doon sa kanila ang mga GRO. So, ba't ka nanghagis ng tsinelas? Pataas po yung ko para lang po, sir, na takutin ko lang po sila. Pero sabi naman niya, tumalbog lang sa kanya. Mary Rose, huwag ka matakot. Safe ka na ngayon. Ilang beses ka hinagisan ng tsinelas, ilang beses ka sinaktan para idemanda natin tong Triple J Videoke, itong si Ruby Ringor. 2 beses po nung una po, sabi ko po, masakit po yung chat ko, hindi po sana ako papasok kasi pinilit niya akong papasukin. Tapos, inila niya po ako dun sa kwarto. Gusto niya pa ako paututin. Ay, hinila ka sa kwarto. Masama ang pakiramdam mo, ayaw mo pumasok, pinilit ka rin pumasok. Oy, wag mong galawin. Ruby, wag. Tapos nung hinila ka sa kwarto, anong ginawa niya sa'yo sa loob ng kwarto? Inila niya po ako para di muti ulit sa labas. Para magtrabaho ulit. Okay. O, bawal yon. Naku, namimilit ka. Ayaw na magtrabaho dahil masamang pakiramdam o may sakit. Major Junel Perez, paimbestigan nyo nga po Opo, itong Triple J Videoke Bar kung kumpleto sa lisensya to, kung may ginagawang kalokohan o wala. Opo, sir. Yes, sir. Right away po, sir. Tapos tingnan nyo po kung meron pang mga ibang pwede maikaso natin dito sa may-ari. Kung talagang totoong sinasaktan yung mga GRO nila. Kasuhan po ninyo, sir. Yes, sir, idol. Yes, sir, idol po. Ngayong araw na ito, pabalik ng Maynila, sasalubungin namin, mag-usap kayo ni Odette, and then reimburse kita. Yes, sir. Papasakayin po namin sa bus natin dito, sir. Aircon na bus, tapos siguraduhin niyo po, sir. Florida, sir. Yes, sir. Atid niyo po, sir. Po, sir. Proceeding po kami sa barangay, sir, para kausapin yung biktima, sir. Ay, salamat. Apo, sir. Yes, sir. Right away po, sir. Copy po. Okay. Ito yung kapatid, may mensahe ka sa sister mo? O basta't umuwi na lang po siya ng maayos at ligtas kapag nandito na tama na yung ginagawa niya. Okay. Kasi kami napupurwish rin sa mga pinaggagawa niya.
Nangako naman po si Major ngayon po mismo, papasakay niya ng bus tapos sasalubong na lang po natin. Kasama po yung reporter namin, sasalubong po. Kasama kayo. Opo. Okay. Saan kayo tumitira ngayon dito? Sa Taguig po kami nakatira sa Barangay Kalsada po. Okay, so may tinitirahan kayo. Opo. Kasi kung akala ko wala, papatira ko kayo sa hotel. Sige po. Ganun na lamang po Pwede po ako magsalita, sir. Ipapaliwanag ko din yung para sa akin, sir. Yung pali po yun, sir, kasi po, kaya po hinila ko po sa sir, nag-aaway silang mag-asawa, sir. Uminom po siya ng maraming gamot na doxy po, kaya hinila ko po siya. Ang alam niya po, sa pagpalabas niya, pagjujutihin ko po siya. Tapos, wala na po, sir. Uminom po kasi nag-aaway sila mag-asawa. Ngayon, nag-usap naman kami, sir, na pauuwiin namin. Eh, kaysa naman po ma-overdose, ano ko rin po yung kasalanan ko po rin, sir. Kaya hinila ko po siya. Ang alam niya po siguro, sir, is pagjujutihin ko, sir. Palalabasin ko sa paghihiwalay ko sa sila mag-asawa na mag-aaway po. So, ibig sabihin, mag-asawa silang tatrabaho sa KTV mo. Hindi, sir. Sinama niya yung asawa niya, sir. Nung tinubos ko po sila dati sa bar, sa Abulog, sir. Kasama niya yung asawa niya, sir. Kasi daw doon, hindi daw siya kumakain. Ngayon, yung bar po na pinuntahan niya po, sir, tinanong ko kung bakit niya patutubo sa akin. Ang sagot daw po sa akin is nag-aaway sila. Okay. Tapos po, nung binayaran ko po yung utang nila, sir, na 17,000, sir, sinama ko na. Okay. Tinanong ko sa kanya, sir, kung bakit kayo nagpatubos. Ang sabi pa kasi niya, sir, hindi naman kami pinapakain doon. Ngayon po, nagsabi po ako ng totoo sa kanila na hindi ko po responsibilidad yung asawa niyang pakainin. Sabi ko, sir. Ngayon po, pagdating namin sa bar, sir, bumali po siya ng 5K, pambili ng pagkain niya at asawa niya kasi hindi ko nga po responsibilidad yung asawa niya na pakainin. Siguro, sir, no, naubos na yung 5K kasi hindi naman po kumikita si Ma'am Ann. Aligaga na po, wala na po sila pambiling pagkain, naawa po yung mga anak ko na pag-waiterin po. Okay. Ngayon po, nung nag-waiter na, libre na po pagkain, libre na po yung tulugan nila. Ngayon po, nung pupunta po kami sa Ilocos, nakipaglibing po kami. Pagdating ko po, yung floor manager ko po, tinanggal siya. Hindi ko na po alam kung anong rason. Hindi lang dito kay Mary Rose, sa lahat ng mga entertainer mo. Yes, Pag meron sir. silang pagkakasala na hindi nyo masikmura o malaking violation, tanggalin nyo na lang. Huwag nyo na saktan. Yun lang po yun eh. Yes, sir. Wala kayong karapatan manakit. Kahit na anong pang kasalanan nila, huwag nyo saktan. Kung nagnakaw man, may ginawang malalim na kasalanan, kasuhan nyo. Paalisin nyo, kasuhan nyo. Huwag nyo nananakit kayo. Yun lang po. Pag ginugutom po kasi nila yan. Tapos yung kapag ko-contact sa amin yung kapatid ko, kinukuha po nila yung cellphone para hindi kami makontak. Kapag hindi po yan kumikita ang kapatid ko ngayong gabi na to, hindi po makakakain sila mag-asawa. Wala daw pong kita yung kapatid ko, kaya walang So, pagkain. ibig sabihin, pag wala nag-table, walang komisyon, Wala pong pagkain yung kapatid ko. Tapos mula kagabi, hindi po yan nakakain. Nanghingi po yan siya sa akin ngayon ng 300 para makakabili lang po ng pagkain. okay. May advice din ako sa iyo, Mary Rose, Pagtrabuhin mo siguro yung mister mo, hindi yung ikaw nagtatrabaho tapos mister mo nagkikikain doon sa pawis mo. Maghanap na lang kayo ng ibang trabaho, tama yun, umuwi na lang kayo dito sa Maynila. Maghanap kayo ng maayos-ayos na trabaho, okay? At saka yung cellphone ko ngayon, sir, hindi pa po sa akin yun kasi hindi pa namin nabayaran kayo, madam. Oh, manager, magkano ang utang pa doon sa cellphone? 10 po yun. Installment po yun. 10,000. Magkano Opo. nabayad niya? Wala pa po. Ang utang niya po sa akin lahat is 7,000, 5,000 at 10,000 po. 30. Ande, ganito na lang. Dito ka na lang kita bilhan ng telepono. Okay? Total, wala ka palang nahulog pa. So pagdating mo sa Maynila, bibilang ka namin ng telepono. Kung akong tatanungin, dapat jowa mo hindi pumapayag na nag-work ka dyan. Dapat yung jowa mo naghanap ng ibang work at ikaw sinusuportahan na lang. Major, ilang oras pang biyahe? Abutin pa siguro ng 12 hours, sir. Salamat po, Major, ulit ha. Yes po, sir. Yes Magandang po, sir. hapon po, Major. Salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, huwag mong kurutin. Baka pag off-air na tayo, kukurutin mo yan. Baka kukurutin mo, sabi ni Hindi, sir. sir. Kagawad, nagpapasalamat po kami sa inyo ha sa ginawa niyo pong Yes. pagtulong din na ma-rescue po itong si Ma'am Mary Rose. Bali, ang napag-usapan na nga dito, Senator, okay na. Bali, yung utang niya, hindi niya nababayaran, uuwi na siya diyan, Senator. Buti naman, Kagawad. Yun naman ang ginawan. Kaya ang sinabi ni manager, sige, pabayaan nyo na. Sige, umuwi na lang kayo.
para tapos na yung usapan nila dito sa barangay senator. Sige po, Kagawad. Parating na raw po dyan si COP at yung kanyang mga tauhan para sunduin po si Mary Rose, dalhin po sa terminal ng bus at pakisamahan lang po, Kagawad, para masiguro na siya po ay makasakay na maayos at pagdating din sa Maynila, siya po ay sasalubungin namin. Huwag niyo ba pang telepono, kausapin po kay ni Odette para dun sa schedule para alam namin kung ano oras namin siya salubungin at kung saan. Okay? Okay, Senator. Salamat po, Kagawad. Magandang hapon po, Kagawad. Magandang hapon din po. Okay na po, Nay. Sister. Ano nangyari sa iyo? Bakit iniwan mo kami sa bahay? Ano nangyari sa iyo? Pinabayaan ka ba nila? Hindi ko pinapakain. Papasalamat ko na kay Idol. Kamusta po yung biyahe po ninyo, Ma'am Mary Rose? Okay lang. Agad-agad nung sabi mo gusto mo nang makuha, ma-rescue doon sa iyong amo, tinulungan tayo ni Police Major Juniel Perez ng Chief of Police ng Apari, Cagayan. At agad-agad naman, no, nandito ka na sa Manila ngayon. Meron bang message yung amo mo, si Miss Ruby, bago ka umalis sa inyo? Ano, sabi niya lang, wala daw siyang bibigay na pamasahe. Yung nagtuturoan pa silang lahat doon kahapon, sabi niya tawag na lang daw kay mama panghingi ng pamasahe. Thank you Sir Rapi Tulfo kasi nakauwi na ako, nakasama ko na sila mama. Hindi na ako babag sa ganung trabaho. Nagsisi ako noon kasi grabe yung ginawa nila sa amin eh. Sa amin nga hindi namin nararanasan ng ganun. Tapos sa kanila pinaranas nila sa amin 3 days na walang kain. Total, nandito ka na sa puder namin. Magstay ka na lang kahit na ano namang ano, mabubuhay at mabubuhay tayo eh. Nagpapasalamat po kay Sir Rapi Tulfo dahil sa action na ibinigay niya agad-agad sa amin. Kaya na-rescue agad yung kapatid ko at nakauwi rito. Maraming salamat po Sir Rapi Tulfo. Since wala kang phone, napakahirap mo makontak, kami nang bahala, si Idol Rafi nang bibili nun para sa'yo. So excited ka na ba? Magkaka-cellphone ka na bago? Opo. Mary Rose, una sa lahat, kami ay masayang masaya at ikaw ay na-rescue na sa iyong among itong si Miss Ruby. Ano? Mabahagi mo lang din kasi last time nung na-ere ka kay Idol Rafi, medyo tikom yung bibig mo. Hindi mo nasasabi lahat, gawa ng maraming tao doon at bukod pa, yung mismong owner na nanakit sa'yo ay katabi mo. So ito, binibigyan ka namin ng tsansa na makapagsabi din ng side mo at ano talaga yung nangyari doon sa bar na pinagtatrabahuan mo. Yung time na yun, nalasing yata ako nun, tapos pinapabugbog niya ako dun sa babae. Tapos nga sabi niya, pag tumulong daw si Junel, papabugbog niya rin daw. Tapos hindi niya kami pinapakain ng 3 days. Yung nagbakasyon yata kami nun, binato niya ako ng tsinelas. Pero hindi naman ako nagyosi sa taas nun eh. Yung nagyosi nun, yung mga kasamahan ko sa baba, kasi hindi ko lang sinabi, kasi mamaya sabi ng mga babae, sip-sip ako dun. Kaya hindi na ako nagsabi, kaya ako yung binato niya ng tsinelas sa mukha. 3 days kayong hindi kumakain. Paano yung ginagawa niyo noon? Kasi pag wala kaming kita, sabi niya, hindi kami kakain. Tiis niyo yung gutom niyo sa buong 3 days o gumagawa kayo ng paraan? Gumagawa kami ng paraan, nag-chat kami kay mama nung time na yun, nangingi kami ng pera. Pinadala kami ng mama. Hindi ka man lang ba natakot nung unang week mo doon na ikaw ay umalis sa iyong mga magulang? Hindi, tatawag sana ako kay mama noon kasi sabi ni Mama Ruby, ba't ka patatawag doon? Eh mukha namang walang pantubos yung nanay mo sa'yo. Sabi niya sa akin noon. Banggit rin kasi ng iyong owner na ikaw ay hindi na magbabayad ng utang. Magkano ba ang utang mo talaga sa kanila? 17 plus lang yun, ma'am. Wala na yun, okay na. Kahit hindi mo na isettle, okay na at paalisin ka na sa kanila. Hindi, parang
hindi babayaran yung utang ko sa kanya, quits na lang kami kasi hindi naman maayos yung pagsweldo niya kay Junel, ma'am. Parang quits na lang kaming dalawa nun. Idol Rapi, salamat kasi na-rescue kami kaagad. Tapos kasama ko na yung mama at papa ko, pati yung cellphone na binigay mo. Thank you. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama.